Sapagkat nasusulat, sapagkat nasusulat, sapagkat nasusulat. Bakit kaya isda? Bakit hindi ginto? Bakit hindi espada? Bakit hindi korona? Bakit kaya bangka? Bakit lambat Bakit mangingisda? ang larawan ng kaharian ng Diyos? Sapagkat nasusulat, Makinig kayo! Makinig kayo! makinig sa salita ng Diyos. Sapagkat nasusulat, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng dagat, nakita niya sina Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, inihahagis ang kanilang lambat sapagkat sila'y mga mangingisda. At sinabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Kaagad nilang iniwan ng kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Ito'y hindi lamang kwento, Ito'y paanyaya hindi lamang, para kina Pedro, hindi lamang, para kina Andres, kundi para sa lahat. nang tatawagin ng Panginoon. Mamamalakaya Mamamalakaya ng mga tao, ngunit sino ang nakaalam? kung saan naroon ang huli? Si Kristo, si Kristo. Si Kristo lamang, tayo ang naghahagis, ngunit Siya ang nagbibigay. Tayo ang sumusunod, ngunit Siya ang nangunguna. Purihin ang Hari, purihin ang Kordero, purihin ang Panginoong Jesu Kristo. Sapagkat nasusulat Buong gabi silang nangisda, lahat ng karanasan, lahat ng kaalaman, lahat ng pagod. ngunit wala silang nahuli. Hindi sila baguhan, hindi sila tamad, hindi sila kulang sa kasanayan. Mga bihasang mangingisda sila, ngunit nang magsalita ang Panginoon, Sinabi niya ihagis ninyo ang lambat at sumunod sila, at napuno ang lambat. halos mapunin. Halos lumubog ang bangka. Ano ang aral? Mas dakila ang salita ng Diyos kaysa sa karanasan ng tao. Mas mataas ang karunungan ni Kristo kaysa sa pinakamagaling na mangingisda. Sapagkat nasusulat, Kung hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. sapagkat nasusulat, Hindi sa lakas, hindi sa talino, hindi sa karanasan, kundi sa Panginoon. kung ang bihasang mangingisda Ay umuwi nang walang huli. Ano pa kaya tayo? kung wala si Kristo? Kaya't huwag ipagmalaki ang sariling galing. Itaas ang Panginoon Sanggin ang kanyang tinig at ihagis ang lambat. kung saan niya ituturo. Mamamalakaya Mamamalakaya ng mga tao. Mamamalakaya ng mga tao. sapagkat nasusulat, Ang hari ay tumatawag. sumunod kay Kristo. Sapagkat nasusulat, sapagkat nasusulat.
Sinabi ni Jesus kay Pedro, pumunta ka sa dagat, ihagis mo ang kawil. At ang unang isdang mahuhuli, buksan mo ang bibig nito, makasusumpong ka ng salapi. Kunin mo iyon at ibayad mo, para sa akin at para sa iyo. Sino ang makaalam kung maling isda ang may dalang salapi? Hindi tao, Hindi mangingisda, hindi hari, kundi ang anak ng Diyos. ang Panginoon ng Langit, ang Panginoon ng lupa, ang Panginoon ng umalam na kung aling isda ang may salapi, hindi ba nila alam? kung nasaan, Ang puso nga na maginig, kung nasaan, ang pusong sugatan, nasaan. ang pusong naghahanap kaligtasan. Mamamalakaya, Ihagis ang lambat, ngunit si Kristo ang nakaalam. Mamamalakaya, ipangaralang salita. ngunit si Kristo ang tumatawag. Hindi tayo ang nagbabago ng puso, ang Diyos ang kumikilos. Hindi tayo ang nagbibigay buhay. Si Kristo lamang ang pagkamit na susulat. Ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Si Kristo lamang ang pagkamit na susulat. Kay Kristo ang lahat ng kalwalatian. Maraming uri ng isda, may mababaw, may malalim, may mabilis, may mailat, may malalaki, may maliliit, gayon din ang tao. May mahirap, may mayaman, may bata, may matanda, may doktor, may mangingisda, may guro, may pinuno, may bilanggo, may makasalanan, may naghahanap, may tumatanggi, ngunit iisa lamang. Panginoon, tumatawa. Hindi pareho ang paraan ng pakikipag-usap sa tao, ngunit pareho ang natotohanan, ang ebanghelyo, Ang cross, ang dugo ni Kristo, ang kaligtasang inialok. sapagkat nasusulat, Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang ebanghelyo, isang tagapagligtas. si Jesu Kristo, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya wag kang matakot, Kung tila walang nahuhuli, wag kang sumuko, kung tila walang nakikinig, ang mangingisda ay naghahagis lamang, ngunit ang Panginoon ang nakaalam kung saan naroon ang kanyang aanin. mamamalakaya ng mga tao. Sundin ang Panginoon, Ihagis ang lambat, magtiwala kay Kristo. sapagkat tapat na susulat ang hari, ang siyang nagbibigay ng tunay na hari. Sapagkat nasusulat, Sapagkat nasusulat, hindi natatapos ang kwento ng mangingisda. Sapagkat ang hari ay muling nabuhay. Sapagkat nasusulat, muling bumalik
sa dagat ang mga alagad. Muling naghagis ng kanilang mga lambat. Muling naghintay, buong magdamag. Ngunit muli, wala silang nahuli. Nang magbukang liwayway, may isang nakatayo sa pampang. Hindi pa nila nakilala na siya ang Panginoon. At sinabi niya, ihagis ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka. Sila'y sumunod at biglang napuno ng napakaraming isda ang kanilang lambat. Tol, 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 sapagkat nasusulat Hindi nagbago ang Panginoon noon at ngayon. siya pa rin Ang nakaalam kung saan naroon. ang huli. At sinabi ng alagad na minamahal ni Jesus, Ang Panginoon iyon. nang marinig iyon ni Pedro, hindi siya nagatubili. Lumundag siya patungo sa Panginoon, sapagkat walang huli na higit sa presensya ni Kristo. Mga kapatid, mga pastor, Mga angalan, mga lingkod ng Diyos, baka minsan nabala na tayo sa lambat, sa bangka, sa dagat. Ngunit nakakalimutan ang may-ari ng lahat ng ito. Hindi bangka ang ating pag-asa, hindi lambat, ang ating pag-asa. hindi talento, Hindi karanasan, hindi bilang, hindi palakpakan, si Kristo lamang. Sapagkat nasusulat, kung hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya ang lakas natin ay hindi nagmumula sa ating sarili. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. mamamalakaya, Ihagis ang lambat, ngunit kay Kristo ang tagumpay. mamamalakaya, Ipangaral ang salita, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng ani. Hindi tayo ang tagapagligtas, hindi tayo ang bumabago ng puso. Si Kristo, si Kristo lamang. nasusulat, May nagtatanim, may nagdidilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo. sapagkat nasusulat, sapagkat nasusulat. Kung minsan may kausap kang hindi handang makinig, huwag mawala ng pag-asa. Kung minsan may ipinagdarasal kang matagal nang matigas ang puso, huwag tumigil. Kung minsan parang walang bunga ang iyong paglilingkod, ngunit tandaan, ang mangingisda ay naghahagis lamang. Ang Panginoon ang nakaalam kung saan naroon ang kanyang anihin. Kaya't ihagis mo ang lambat, ipangaral mo ang salita. Mahalin mo ang tao at magtiwala sa Panginoon.
isda. Dito nagsisimula ang ating pagtawag. Hindi lamang sa dagat, hindi lamang sa lawa, kundi sa buong sanlibutan. Bawat tahanan, bawat lungsod, bawat bansa, may mga pusong hinahanap ng Panginoon. Sapagkat nasusulat Paano silang sasampalataya sa Kanya, na hindi nila narinig? At paano silang makaririnig kung walang mga ngaral? kaya't tumayo ka. Huwag kang matakot, hindi mo kailangang malaman kung sino ang tatanggap. Hindi mo kailangang malaman kung sino ang maniniwala. Hindi mo kailangang makita ang magiging bunga. Ang Panginoon ang nakaalam. Ikaw ang maghahasik, ikaw ang maghahagis ng lambat. May iiyak, may magsisisi, May tatanggap, may tatanggi. ngunit ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang bunga. Sapagkat ang Panginoon Ang tumatawag, mamamalakaya, mamamalakaya ng mga tao. ihagis ang lambat. Ipangaral ang salita, Si Kristo, ang Hari, Kristo, ang Panginoon, si Kristo. ang tagapagligtas. Ang lahat ng ani Ay para sa Diyos. Sapagkat nasusulat, humayo, humayo. humayo. Makinig o sanlibutan, ang anak ng Diyos ay naparito, namuhay ng walang kasalanan, ipinako sa krus, ipinuhos Ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. inilibing siya. Ngunit sa ikatlong araw, Siya'y muling nabuhay, buhay magpakailanman. siyang ating pag-asa, siyang ating kaligtasan, Siya ang ating hari. Kung naririnig mo ang kanyang tinig, huwag mong patigasin Ang iyong puso magsisi sumampalataya kay Jesu Kristo, sumunod sa Kanya at maging dapat na lingkod. ng hari. Mamamalakaya, Hindi sa sariling lakas, mamamalakaya, kundi sa kapangyarihan ni Kristo. mamamalakaya, Hindi sa sariling karunungan, mamamalakaya. kundi sa salita ng Diyos. Ihagis ang lamban, Mahalin ang tao, ipangaral ang ebanghelyo. hintayin ang ani, Sapagkat ang Panginoon ang nakaalam kung saan naroon ang kanyang mga tatawagin. Humayo, Sapagkat nasusulat, humayo, sapagkat nasusulat, humayo. at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sunod kay Kristo, Ihagis ang lambat, magtiwala sa Panginoon. sapagkat siya Ang hari ng dagat, hari ng lupa, hari ng bawat puso. at siya lamang Ang nagbibigay ng tunay na ani. lahat kay Jesu Kristo lamang. Ang lahat ng kapurihan, Ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at pagpakailanman.